Agad namang lumutang sa ABS-CBN ang nagpakilala namang dating miyembro ng Raha Sulaiman Movement dahil gusto niyang makatiyak kung ang Sheikh Omar na tumawag sa ABS-CBN at umako sa pagpapasabog sa Glorieta 2 noong Biyernes at ang Sheikh Omar na spiritual leader ng RSM na kinaaaniban niya ay iisa. Exclusive magpapatrol si Maan Makapagal. 2002 nagbalik Islam si Eduardo at dito niya nakilala si Ruben Lavilla alias Sheikh Omar. Si Sheikh Omar ang tumayong spiritual leader ng Raha Sulaiman Movement at umako ng pagpapasabog sa Glorieta 2 noong Biyernes. Mabait po, teacher po namin. Ano turo niya sa inyo? Quran? Quran po, hadith, saka yung Arabic po. Pero kanina, umiling agad si Eduardo nang marinig ang boses sa umano na nagpakilalang Sheikh Omar. Malayong-malayo daw ang boses ng kanilang spiritual leader. Hindi po talaga, hindi po si Omar po yan. Para pong Maranao po yun eh. Maranao po. Saka medyo matanda po yung edad po yung sasalita po sa radyo, matanda nagkasalita eh. Opo, ang boss po ni Sheikh Omar is more of malamya, saka medyo mahindin po eh. Sa pagkakaalam ni Eduardo, nagkahiwa-hiwalay na ang RSM buhat ng mahuli si Ahmed Santos noong 2005. Si Sheikh Omar naman ay nagtatago ngayon dahil sa patong-patong na kaso ng rebelyon na isinampa ng gobyerno at mas lalong malabong maging demand ni Omar na palabasin si Santos dahil hindi raw magkasundo sina Omar at Santos. Yung grupo ni Ahmed Santos, yung po talagang gumagawa ng pagsabog. Pero Sheikh Omar po talaga nagbabawal po sa amin, naggumawa ng mga kalokohan po ng ganyan. Tingin ni Eduardo, ginagamit lang ng ibang grupo ang pambobomba. Para gamitin po yung RSM sa paggawa po ng intelligence fund po. Tila ito rin ang basa ng otoridad. Apparently, that Sheikh Omar or something and yung si Soriano na gusto niyang ipalabas are not really in good terms. Meron kami mga kinakausap, meron kaming tinatanong to verify itong naging assertion ng RSM. Isa ring ipinagtataka ng otoridad ay kung bakit hindi agad ginawa ang pag-ako noong araw na nangyari ang pagsabog. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. Naka-divert na po sa cellphone ni na Congressman Rufy Biazon at dalawang opisyal ng Bayan Muna ang mobile phone ng isang Sheikh Omar na umako sa pagpapasabog sa Glorieta 2. Pinaimbestigan ngayon ni Biazon at ng Bayan Muna kung paano napunta sa nagpakilalang terorista ang cellphone number nila. Exclusive magpapatrol si Alvin El Chico. Si Congressman Biazon na nakasagot sa unang tawag ng ABS-CBN Sabado ng umaga sa cellphone number na nagpakilalang si Sheikh Omar. Akala ko'y mali lang ang koneksyon dahil noong i-denial ulit ang number, isang Sheikh Omar na ang sumagot sa akin at inaming silang nagpasabog sa Glorieta. Pero nagmamadali ang nagpakilalang Sheikh Omar dahil kakausapin pa raw nila si Vice President Noli De Castro. Linggo ng umaga na muling tumawag sa akin si Congressman Biazon. Nagtaka raw siya, bakit bukod sa akin, may tatlong tawag pa siya mula sa ABS-CBN na tinatanong kung siya si Sheikh Omar. Posibleng yung agenda nitong pagsangkot sa mga telepono namin ay may political na dahilan. Nang muli kong tinawagan ng cellphone na nagpakilalang Sheikh Omar linggo ng umaga, si Obet De Castro naman, Deputy Secretary General ng Bayan Muna ang sumagot. Nagulat si De Castro dahil di raw siya si Sheikh Omar at ilang media na rin ang tumawag at tinanong kung siya si Omar. Nagpakilala pa raw sa kanya sa text si Omar kahapon. Sa takot ni De Castro, pinatay na lang niya ang cellphone. Kung sakasakali na yung nagre-reflect nga yung number ko, napakadali na damputin ako. Tingnan ng mga investigador, sino ba talaga itong nagpapanggap na ito at bakit niya ginagawa itong mga bagay na ito at paano niya nagagawa. Sabi ng Globe, posibleng na-divert o call forward ang mga tawag sa nagpakilalang terorista. Pero sa ngayon, patay na ang cellphone na nagpakilalang Sheikh Omar. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino.